Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong latest na determination of grounds dyan sa House of Representatives. Kung ito ba ay sufficient in substance dyan sa kay Sara Duterte sa kanyang impeachment. At sa ngayong araw na ito mga ka-Wonder, napakahalaga nito kung bakit kailangan natin pag-usapan. At itong ang determination of grounds, actually hindi ito paghatol. Hindi ito pagbibigay ng verdict, hindi yan pagbibigay ng judgment. Ito ay parang pagre-review, to determine yung grounds. At yung iba nga diyan nagtatanong parang sabi nga ni Luis Troy, hindi tayo babalik para ipaliwanag muli kasi tapos na doon na decision na nga yun, sufficient in substance and informed. Ngayon, dito sa stage na to mga ka-Wonder, dito sa House Committee on Justice, aalamin kung ang reklamo ay sufficient in substance. Ibig sabihin mga ka-Wonder, may konkreto bang aligasyon? Kasi bago yan ituloy iakyat. Kasi baka otherwise, yan ay ma-disqualify na naman. Sasabihin, unconstitutional na naman. So, sinusuri, sinasala ng mabuti. At bukod sa ibig sabihin, sufficient in substance yan, may konkretong aligasyon ba yan? May posibleng paglabag ba sa konstitusyon? O hindi lang haka-haka mga ka-Wonder? To simplify mga ka-Wonder, ibig sabihin, ang sinasabi rito sa House ay kung talaga bang may laban yung kasong isasampa o chismis lang. Kaya ang main highlights dito mga ka-Wonder ay dito sa pagdinig, pinagdedebatihan kung may substance ba ang reklamo. So, ang main highlights dyan, mga ka-Wonder, pinagdedebatihan kung may substance ba ang reklamo. So, nakitaan ng basihan, mga ka-Wonder, ang mga reklamo ng House Committee. Ito po yung ating pananaw. Kasi ito yung pinaka-critical moment, mga ka-Wonder. Continuation ito. Na kapag sinabi kasi nilang may substance, hindi ibig sabihin guilty na si Sara Duterte. Kasi hindi naman silang magde-decide. Iaakyat po yan sa Senado. Pero ibig sabihin mga ka-Wonder, seryoso ang aligasyon na dapat imbestigahan pa. Kaya nga imbestigahan pa further na isasampa nga dyan sa Senado. Kasi the Senate, again, paulit-ulit na ito po ay magsaserve as korte para dinggin ang impeachment. At yung mga senador dyan, sila yung mga judges. Habang yung mga House of Representatives, sila po yung prosecutor, at didepensa nila Sara Duterte yung kanilang sarili. So nakikinig yung mga senador at titimbangin nila kung ito ba ay guilty o hindi. So ibig sabihin mga ka-Wonder, ito na yung moment na lumalagpas na yung kaso mula sa akusasyon papuntang posibleng paglilitis. Kasi naakusahan pa lang siya. Ngayon, for her to defend herself, hindi kagaya nitong sinabmit niya kasi ang gusto niya, ibasura yung impeachment complaint sa kanya. Yun yung nilaman nung kanya pong response, na ayaw niyang dinggin, kumbaga ibasura na. Ang tanong, bakit? Bakit? Because the public deserves to know kung saan mo ginastos. Dahil nga, then again, dito pa lang yung mga taong bayan, the majority, even the entire country, kung bubuksan yung isip, bakit gusto mong ibasura at ayaw mong dinggin at ayaw mong marinig ng tao? Dapat maging transparent. This is accountability and transparency bilang isang pangalawa sa pinakamataas. Dun pa lang maaamoy mo na. Bakit? At sunod dyan sa tinitignan mga ka-Wonder, ano ba yung basehan ng impeachment? Ayon sa deliberation na nangyari nga, kabilang sa mga tinutukoy ay itong sinasabi nating unexplained wealth. Alam natin na diniklara ni Sara Duterte sa kanyang salin ay 88 million. Pero masasyak ka. Saan galing yung pinambabayad nila kay Kaufman? Sasabihin nila, may mga kapatid din naman yan . May mga iba pa yan . May pera din naman si Digong . O sige, given, sabihin natin. Kasi ang tinutukoy dito siya. Hindi naman yung pera ng buong Duterte. Just give them fair narratives. Hindi natin gagayahin yung mga naratibo ng mga DDS. So yung unexplained wealth niya, 88 million. And then malalaman yan pag nabuksan yung kanyang bank account. Saan niya nakukuha yung pera? Kasi according to Trillanes, yung pera
yung nakadeposito, na alam ko hinamon niya itong si Digong na makita sila sa Julia Vargas BPI branch at hindi nga sumipot at makita lang si Panelo. At to confirm, nag-deposit nga si Trillanes and then he found out na may ganun kalaking pera. And sabi pa ni Trillanes, he believes that merong trilyones na pera itong si Digong. I'm not sure about Sara, no? Kasi may joint account sila. Diyan nga sa account na sinasabi natin, kung hindi ako nagkakamali. So yan yung mga unexplained at naririnig din natin. Ayon doon sa sinasabi nagde-deliver kasi may mga binabanggit daw si Sara. Doon sa mga bali-balita, although hindi pa to kumpirmado kasi yun ay ulat pa lang galing sa mga tao na magpapatotoo o ginagamit yung kanilang testimonya. No? May marami daw mga lugar itong si Sara, tirahan, parang ganun. So yan ay maaring parte ng kanyang asset na maaring ang malitis na hindi niya idineklara. Sabi pa, na siya raw ay, ito raw si Sara ay bali-balita at saka yung si Duterte ay may mga accounts offshore. Ibig sabihin may mga accounts daw sa ibang bansa, which is again hindi pa ito verified. Kasi nga hindi pa ito nalilitis at dumadaan dyan sa proper hearing, no? So yan yung mga sinasabing unexplained wealth ni Sara Duterte. At yung misuse ng public funds, confidential funds, at yung banta laban sa Pangulo, itong tatlong ito ay yung highlight, mga ka-wonder, na dapat talagang busisiin. So pero ang pinakamabigat dito, mga ka-wonder, itong misuse of funds. Bakit? Kasi pera ito ng bayan. No, pera ito, usapin ito ng pera ng bayan. Pera mo, pera ko. Pera natin na siyang pinagtatrabahuan natin, gumigising tayo sa umaga. Yung iba, nagtatrabaho, nagbubungkal, nagpapakahirap. Minsan yung iba, doble-doble trabaho para buhayin yung pamilya. Of course, kinakaltasan niya ng taxes. So yun, mga ka-wonder. Dahil nga, ito yung pinaka-politically explosive na madaling maintindihan ng tao. Kaya nga kahit ultimo DDS sa mga kalye surveying, dapat ba siyang magpaliwanag? Oo. Kahit DDS na yan, merong iba dyan yung medyo kulang sa kaalaman, sasabihin, hindi na, narinig ko naman, naintindihan ko. Ewan ko kung ano yung naintindihan niya. Pero yun, mga ka-wonder, na kapag pera kasi ng gobyerno, ang usapin, automatic yan, mataas ang public interest. Kaya interesado dyan, all eyes, kumbaga, nakafocus pagdating sa ganyang issue. Pangalawa yan, unexplained wealth nga niya na sinabi nga natin, na ito yung isa sa pinaka-technical. Dahil ito ay legal issue naman, mga ka-wonder. Dito pumapasok yung mga dokumento at SALN at yung financial trail kung saan galing yung pera. No, kapag yan na-request na, buksan na yan ng request sa AMLAC, malalaman yung pera, mga ari-arian at kung saan galing. Nasabi nga ni Sentry, galing sa Pogo at drug money at kung ano-ano pa. Mauungkat. Kaya ayaw nag-file ng ibasura ang impeachment na wag na rin litisin. At bakit? Yun ang tanong. At yung uli, yung threat niya sa Pangulo, ito yung pinaka-controversial. Bakit binalaan niya yung Pangulo, yung First Lady at saka si dating House Speaker Romualdez? Ito yung sinasabing may political at legal angle. Dahil dyan nagmula yung tinanggal si Gloria at hindi na pagbigyan sa mga gusto na. So yan na pumasok. Dahil dito, mga ka-wonder, sa bahaging ito ay hati ang opinion. Ito ba ay seryosong sinabi ni Sara o joke? Sabi niya nga, wala raw siya sinabing ganoon. Parang datay niya. Ang bilis nilang i-deny kahit naka-record. Nakalimutan yata nila, na welcome to the 20th century. Behold, we thank the advent of the internet, itong digital world, na nakalimutan yata nila as if they're still living dun sa makaluma. Nakalimutan ba nila yan? Na kahit i-twist nila yan, sabi pa nga ni Sara, no joke, no joke. Ibig sabihin, seryoso siya. Di ba? Doon pa lang malalaman. So, yung may mga tumututol kasi dyan, nagtatanong sa Kongreso. Sabi nga ni Luis Torre, hindi ito yung para pagbalikan natin, Kasi nadaanan na natin, nagbotohan na nga tayo ng sufficient information and substance. Ito ay pagdedetermine lang kung talaga bang may substance, o chismis lang itong kaso bago nila ito pagbotohan, bago nila ito ipadala dun sa Senado. So, yun yung ibig sabihin, mga ka-wonder. Ito yung nagpapakita na
hindi unanimous ang pananaw dyan sa House of Representatives. At given yan mga ka-wonder, kahit saan naman mga ka-wonder, ano, ibig sabihin, meron itong legal at procedural debate pa rin mga ka-wonder. At ibig sabihin din mga ka-wonder, hindi lang ito laban kay Sara. Ito ay laban din sa interpretasyon ng batas. Dahil bakit? Yung mga nasa House of Representatives ay mga mambabatas. No? At ilan dyan mga abogado. Kaya ito ay labanan ng interpretation. So yun nga, yung depensa ni Sara, yung sa kanyang hiling niya, no? Na itong ad katalam, tila hindi ito parang may binanggit na term. Kumbaga ito ay simple lang na ibasurang impeachment complaints. Yun lang gusto nila. So yung mga classic defense strategy mga ka-wonder. Pwede natin sabihin na bakit? Mahina ba yung ebidensya kaya gusto nyo ibasura? O politically motivated ba dahil malakas siyang kandidatura? Yun yung mga sinasabi niya kaya nga siya nag-announce. Ano? Kaya nga yung pag-announce niya mga ka-wonder patungo dito sa impeachment ay tahi-tahiyan. Ultimo itong ad katalam na sinasabi nila. So sa ganitong laban, hindi lang korte ang target, pati publiko mga ka-wonder. No? Hati kasi ang opinion. At nauwi na lang nga mga ka-wonder, no? Sa dalawang aktibong reklamo na hindi na kasi umusad yung iba. Ang ginawa kasi dyan mga ka-wonder, tinutukan na lang yung dalawa. Dahil bakit? Isa rin tong strategy dyan sa prosecutor part, no? Dahil pinipili lang nila yung pinakamalalakas na kaso. Bakit? Para mas mataas ang chance na umabot sa Senado. No? Talagang litisin at dinggin yan. So, ano yung ibig sabihin ng resulta ngayong araw na ito? Dahil nga sufficient in substance, ibig sabihin pa rin mga ka-wonder, hindi pa tapos. No? Pero officially na. Official na ito mga ka-wonder. No? Na valid ang kaso para ituloy. Yan ang good news. Valid ang kaso para ituloy. So, ang big picture nito mga ka-wonder ay ito yung pinaka-gatekeeper dyan sa gate. Kung may tutuloy ba o hindi. Itong ginawa ngayong araw, yan yung pinaka-gatekeeper. Naging sufficient in substance. Ibig sabihin, itutuloy mga ka-wonder. At nakalusot ang impeachment. So, yan So, anong susunod mangyayari niyan mga ka-wonder? Dahil nga magtutuloy na ang hearing, pwede nang umabot sa House voting. Ito yung sinasabi nating 1/3 na sinabi nga 106 to 111. At ang target nga narinig natin at least 200. Pero ang 116 is sufficient enough. No, it can suffice yung requirements to go through para iangat dun sa Senado. So kapag pumasa ito, ang susunod dyan yung trial na. So ito yung mas malalim na anggulo mga ka-wonder. Dahil hindi lang ito legal case mga ka-wonder. Ito ay laban ng political camps. Alam na natin, hati yan. No? Hati yan. Yung green at pula. No? Ito rin ay test ng accountability sa mga congressman. No? Bilang ikaw lingkod bayan, asa ng iyong allegiance. Kahit na sabihin mong ito ay labanan ng kampo, dapat ang allegiance mo na sa batas. Hindi mo titignan yung tao kung mali. Kung tama, kampihan mo. Kung mali, hindi. No, kaya nga ito ay labanan or test ng accountability. At bantayan nyo yan. Kayong mga nire-represent nitong mga taong ito. No? Tignan nyo yung representante nyo kung ito ba ay righteous o tiwali. No? Diyan nyo malalaman. I'm not saying na tiwali dahil may corruption sila. No? Ibig sabihin, tiwali in a sense na hindi sila talagang sa bayan naglilingkod, kundi sa tao. No, ito pa yung isang posibleng makaapekto sa future leadership ng bansa. Dahil if we choose the wrong leader, then para tayong pumili ng bato at ipinukpok sa ating ulo. Kaya nga sinasala natin. Kayong mga ka-wonder, ano sa tingin nyo? Sapat ba yung naging basihan para ituloy impeachment? O kulang pa? Comment down below your opinion mga ka-wonder para mabasa natin. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin regarding dito sa naging desisyon sa deliberation ng hearing para sa impeachment ni Sara Duterte. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.